Hindi na nagtaka si Morit kung bakit tila persigido si Chen Do na patumbahin si Wu Zhang sa lugar na iyon. Para kay Liu Bo, parang may lihim na manipulasyong nagaganap sa ilalim ng mesa, isang paraang napakadilim at hindi kanais-nais. Gayunpaman, sinabi ni Chen Do na kung tutuusin, hindi rin iyon lubos na patas para sa kanila. Hindi niya kayang igarantya na magagawa niyang talunin si Wu Zhang. Kapag nabigo sila, maaaring sa unang round pa lamang ay tuluyan na silang matanggal sa laban. Sumagot naman si Liu Bo na alam nila kung gaano kalakas ang kanilang kakayahan. Ang totoo, ang layunin lang talaga nila ay makilahok. Nag-usisa si Morit kung paano nila hahanapin si Wu Zhang. Posible ba talaga nilang matunten kung nasaan ito? Ipinaliwanag ni Chen Do na batay sa arroganteng ugali ni Wu Zhang at sa lakas nito, malaki ang posibilidad na pupunta ito sa lugar kung saan pinakamarami ang badge mark upang agawin ang mga badge ng iba. Ang kailangan lamang nilang gawin ay abangan ito sa daang patungo sa exit, ang lugar na may pinakamataas na konsentrasyon ng badge marks. Ilang sandali pa, mabilis silang tumakbo patungo sa bahaging pataas na parang bundok. Pagdating nila sa dulo, sumilip sila pababa at nakita ang isang grupo na kasalukuyang nakikipaglaban sa isang lobo na napapalibutan ng pulang enerhiya. Agad itong nakilala ni Chen Do. Isa itong BB Wolf. Napaisip siya kung hindi ba ito ang uri ng halimaw na nagmula sa Crystal Space, at kung bakit ito napadpad sa lugar na iyon. Ang Alien Race Illustrated Handbook ay nagtatala ng lahat ng halimaw na natuklasan na ng sangkatauhan, ngunit ang mga halimaw mula sa Crystal Space ay hindi kasama sa aklat na iyon. Dahil dito, napagtanto ni Chen Do na posibleng ang lahat ng halimaw sa Crystal Space ay nagmula sa Spirit Realm. Maya-maya, biglang napasigaw ang babae sa grupong nasa ibaba. Galit siyang nagmura at itinuro si Wu Zhang bilang dahilan kung bakit sila napahamak sa sitwasyong iyon. Sa mismong sandaling iyon, mabilis na sumugod ang BB Wolf at inatake ang dalawa niyang kasama. Sumisigaw ang mga ito habang pinapatakbo ang babae upang makatakas. Ngunit bago pa man siya maabot ng halimaw, isang bug zone ng asol na enerhiya ang biglang bumulusok patungo sa BB Wolf. Akala pa ng babae na ang guro niya ang sumaklolo sa kanya. Ngunit nang tumingin siya sa harapan, hindi ang kanyang guro ang nakita niya, kundi si Chen Do. Nakangiti itong lumingon sa kanya at agad na nagtanong kung nakita ba nila si Wu Zhang. Sumagot ang isang lalaking estudyante na kasalukuyang akay ni Morit, at kinumpirma niyang nakita nga nila si Wu Zhang. Ayon sa kanya, nang puntahan nila ang unang mark point ay wala silang nadatnan doon. Ngunit habang papunta sila sa pangalawang mark point, bigla nilang nakita si Wu Zhang na nakikipaglaban sa 10 halimaw na katulad ng BB Wolf. Noong una ay balak nilang sundin ang utos ng guro na umatras kapag nakatagpo nila si Wu Zhang. Ngunit hindi nila inaasahan na sila ang magiging target ng mga halimaw at hahabulin sila hanggang sa lugar na iyon. Agad na nagtanong si Chen Do kung saan naganap ang labanang iyon. Itinuro ng lalaki ang isang direksyon at sinabi na doon iyon nangyari. Pagtingin ni Chen Do sa direksyong iyon, napansin niyang walang badge mark doon. Dahil dito, napaisip siya kung ano ang ginagawa ni Wu Zhang sa lugar na iyon. Kapag may kakaibang nangyayari, kadalasan ay may mali. Gayunpaman, kung totoo ang sinabi ng mga estudyante, malamang na halos ubos na ang stamina ni Wu Zhang sa pakikipaglaban. Para kay Chen Do, isa iyong napakabihirang pagkakataon. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Agad siyang tumakbo sa direksyong itinuro at sinenyasan ang dalawa niyang kasama na sumunod. Habang tumatakbo sila, sinabi ni Morit na tila napakaswerte nila dahil agad nilang nakuha ang pagkakataong hinahanap nila. Samantala, tinanong ni Liu Bo si Chen Do kung may plano ba siya para sa laban na maaaring mangyari. Hindi agad nakasagot si Chen Do. Naalala niya ang paraan ng pagturo ng binatilyo kanina sa direksyon, kaya binalaan niya ang dalawa na huwag kikilos ng padalos-dalos pagdating nila roon. May kakaiba raw siyang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Mula sa sandaling iyon, inutusan niya ang dalawa na sundin ang kanyang mga utos sa lahat ng oras. Sandaling natigilan sina Morit at Liu Bo. Nagkatinginan muna sila bago tuluyang tumango at pumayag. Nagpatuloy sila sa pagtakbo patungo sa direksyong itinuro ng binatilyo. Hindi nila namalayan na mula sa malayo ay may isang mabangis na halimaw na kahawig ng lobo, na may nagliliwanag na pulang mga mata, ang tahimik na nagmamasid sa kanila.
Matapos ang mahabang pagtakbo, bigla silang napahinto. Nagtanong si Liu Bo kung nagkamali ba sila ng daan, dahil matagal na silang tumatakbo ngunit hindi pa rin nila nakikita si Wu Zhang. Sa sandaling iyon, nakaramdam si Chen Do ng kakaibang galaw sa paligid. Agad niyang sinabi sa kanyang dalawang kasama na naloko sila. Napalingon sina Morit at Liu Bo at nagulat sa kanilang nakita, mga lobo na unti-unting lumalapit sa kanila, bawat isa ay may nakakatakot na presensya. Napatanong ang dalawa kung ano ang mga nilalang na iyon. Seryosong sumagot si Chen Do na kalahati lamang ang katotohanan sa sinabi ng tatlong estudyante kanina. Totoong nakita nila si Wu Zhang, ngunit tiyak na hindi sa direksyong ito iyon naganap. Malinaw na nakita ng mga iyon ang kanilang mga badge at sinadya silang ituro sa direksyong ito. Ang balak ng mga ito ay gamitin ang mga BB Wolf upang patayin sila, at pagkatapos ay agawin ang kanilang mga badge. Sinabi ni Liu Bo na umaabot sa 20 ang bilang ng mga halimaw, at malamang na iyon ang mismong lungga ng mga lobo. Napagtanto naman ni Morit kung gaano katuso ang ginawa ng tatlong estudyante. Inihalintulad pa niya ito sa pag-akit sa tigre upang lemunin ang lobo. Habang seryosong pinagmamasdan ni Chen Do ang mga lobong halimaw, nagsimulang kumalat sa buong katawan niya ang malaasol na enerhiya. Napansin niya na mas kaunti ang bilang ng mga ito kumpara sa mga halimaw sa Crystal Space, ngunit tiyak na mas mataas ang kanilang life intensity. Agad niyang binalaan ang dalawa na huwag silang magdurugo. Nang inatake ang tatlong estudyante kanina, napansin niya na nagiging berserk ang mga BB Wolf kapag nakakakita ng dugo. Karaniwan din daw na gumagamit ang mga ito ng mga spike sa likod ng kanilang mga kuko sa pag-atake, kaya pinayuhan niya ang dalawa na maging maingat sa mga kuko ng mga halimaw. Pagkasabi niyon, siya ang unang kumilos. Tumalon siya pasulong at sinalubong ang isang lobo sa pag-atake. Kasabay nito, sa isang malaking monitor screen ay malinaw na napapanood ng lahat ang nangyayari sa loob ng laban. May isang nagkomento na ang Liang City team ay tila kusang pumasok sa lungga ng mga lobo. Marahil ay naglakad sila ng walang sapat na pag-iingat at hindi man lamang sinuri ang navigation. Kung iisipin, posible raw na matapos agad ang kanilang laban matapos lamang manalo sa isang kalaban. Napakahirap daw labanan ang 20 native wolves. Sa kasalukuyan, si Zhou Xiaogu lamang mula sa High City Team ang may lakas upang harapin ang ganitong sitwasyon. Nang makita ito ni Principal Limo, napatanong siya kung ano ba talaga ang nangyayari. Posible bang sa unang round pa lamang ay matanggal na agad sina Chen Do at ang kanyang mga kasama? Dahil doon ay agad siyang inasar ni Principal Cao Yan, na nagsabing mukhang sabay-sabay silang uuwi ngayong gabi. Nang mapansin din ito ni Mayor Ku, napalingon siya kay Principal Zhou at nagtanong kung ano sa tingin nito ang tsansa ng tatlong kabataan na makaligtas, lalo na at nakatagpo sila ng isang medium-sized wolf den. Sumagot si Principal Zhou na mas mababa pa sa 10% ang posibilidad na makaligtas ang mga ito. Hindi makapaniwala si Mayor Ku at napatanong kung ganoon ba talaga kababa ang tsansa. Ipinaliwanag ni Principal Zhou na ang unang badge snatch battle ay sadyang idinisenyo upang maranasan ng mga henyo ang matinding pagkawasak. Maaaring mukhang maunlad at komportable ang kanilang mga lungsod, ngunit sa labas ng mga ito ay puno ng mga halimaw at halos wasak na ang mundo. Kailangan daw nilang ipakita sa mga estudyanteng nakatakdang maging martial artist ang tunay na realidad. Sinabi naman ni Mayor Ku na hanggat hindi lalapit ang mga estudyante sa mga lungga ng lobo, maaari naman nilang iwasan ang mga BB Wolf. Ngunit ipinaliwanag ni Principal Zhou na sadyang inilagay ang mga badge sa likod ng mga wolf den na mukhang ligtas sa unang tingin. Kapag hindi nag-isip ang mga estudyante at basta lamang sumunod sa navigation, tiyak na mapapadaan sila sa mga lungga ng lobo. Karaniwan ay kakaunti lamang ang mga lobong naroon, kaya may kakayahan pa ring ipagtanggol ng mga estudyante ang kanilang sarili. Ngunit malas ang Liang City Team, dahil isang medium-sized wolf den na may 20 lobo ang kanilang natagpuan. Doon tuluyang naunawaan ni Mayor Ku ang sitwasyon. Ang tanging iniisip na lamang niya ngayon ay kung makakalusot ng maayos ang High City Team. Sinabi ni Principal Zhou na huwag itong mag-alala. Mayroon silang Zhou Xiaogu at Zhong Chan, kaya kahit makatagpo sila ng malaking wolf den ay hindi sila mapipigilan.
Samantala, sa gitna ng laban, buong kumpiyansang sinabi ni Chendo na napakahina lamang ng mga lobong ito at hindi man lang tatagal kahit isang suntok. Lumakas ang determinasyon sa kanyang mukha habang kumakalat sa kanyang katawan ang asul na aura. Sa sandaling iyon ay may ilan pang lobo na sumugod sa kanya, ngunit nanatili siyang kalmado at hindi nagpakita ng kahit katiting na takot. Sa isip niya, perpekto ang sitwasyong ito. Naakit niya ang karamihan sa mga pag-atake ng mga halimaw. Hanggat hindi pumapasok sa berserk mode ang mga BB Wolf, kakayanin ng dalawa niyang kasama na tumagal sa laban. Nang makita ni Liu Bo ang sitwasyon ni Chendo, napasigaw siya sa pangalan nito. Ngunit agad siyang pinigilan ni Morit at sinabing kailangan nilang paksain agad ang ilan sa mga lobo upang matulungan nila si Chendo. Iminungkahi ni Liu Bo na si Morit ang humarap sa tatlong lobo habang siya naman ang sasalo sa tatlo pa. Sa sandaling iyon ay ginamit ni Chendo ang painting the ground as a prison. Malakas niyang iwinasiwas ang kanyang espada at naglabas ito ng malakas na bugzo ng asul na enerhiya na humiwas sa mga lobo. Kasunod nito ay ginamit niya ang second stance ng Flowing Light Sword Art, Golden Drums Ringing to the Heaven. Kumalat ang matinding enerhiya sa kanyang buong katawan, at sa isang mabilis na pagwasiwas ay hiniwa niya ang isang lobo gamit ang nagliliwanag na gininto ang espada. Pagkatapos ay sinundan niya ito ng third stance ng Flowing Light Sword Art, Breeze in the Forest. Sa bawat paggalaw ng kanyang espada ay kumikislap ang asul na liwanag sa hangin habang isa-isa niyang pinaire-piraso ang ilan pang mga lobo. Ito na po nagtatapos ang ating kabanata, abangan ang mga susunod pa nating upload. Huwag din kakalimutang mag-like, share, subscribe at i-click ang notification bell, para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.